Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon ay unang Biyernes sa buwan. Pinugunitan natin ang kamahal-mahalang puso na Jesus. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kaming mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming mga naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao, ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtitiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang laging isalupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan, magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal.
Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag nagliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ang pagkain at pag-inom. Sumagot sa Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka lamang sila mag-aayuno. Sinabi niya sa kanila ang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa ibang dako ng bansa, sa kani-kanilang mga tahanan, at sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya, magandang umaga din po. Ngayon ay first Friday of the month. At ngayon ay September na. Talagang napakabilis ng araw. Per months na ulit. Kaya pwede nang bumati ng Merry Christmas. Si per months na ulit. Talagang ang simoy ng hangin ay damang-dama mo na tayo ay papalapit na ulit sa mga mahalagang araw o pagsilang ni Jesus. At ito naman ho ang ating mga pinaghahandaan kapag mga ganitong buwan, tayo ay naghahanda talaga. Mga seasons na kung saan ay ibinibigay natin ang ating sarili upang maglingkod sa simbahan. Kaya pansin ho natin kapag mga ganitong seasons, kaya pagdating ng Advent season, ay talagang madami ang tao na nasimba. Pagkatapos ng Advent season, ay aantalin na ulit ang panahon ng Lenten season. Dadami na ulit ang mga tao.
Yun yung tinatawag natin kuminsan seasonal churchgoers. Pero makikita ho natin kung paano ba pinapalalim ang pananampalataya ng ating kapwa Katoliko kapag ganong mga season. Kaya nga makikita ho natin sa ating mabuting balita, si Jesus mismo ang nagturo sa atin ng mga praktikal na bagay na kailangan nating gawin. No? Hindi ho niya sinagot ang mga Pariseo at Iskriba ng theological na bagay. Hindi ho niya ginamitan ng kanyang talino upang tuligsain din ang mga matatalinong mga Pariseo at Iskriba. Pagkos ang sinagot ni Jesus ay praktikal na nararanasan ng tao. At ito ho ang ipinapaunawa sa atin ng ating mabuting balita. Kaya nga si Jesus gumagamit ng talinhaga sapagkat gusto niya na maintindihan natin ang kanyang salita. Gusto ni Jesus na maintindihan natin kung paano niya isinabuhay ang utos ng Diyos Ama sa kanya. Kaya nga ipinakita sa atin sa unang parte ng ating mabuting balita kung paano nga sinabi ni Jesus nung siya ay tuniligsa kung bakit ang kanyang maalagad ay hindi nag-aayuno. Ano ang sagot ni Jesus? Mag-aayuno lamang sila kapag wala na ang lalaking ikinasal. Pag hindi na nila kasama ang kinasal. Sa kultura ng mga Hudyo, napakatindi ho ang mga bagay na ito, ang pag-aayuno. Sapagkat lubos silang nagsasabuhay sa kung anuman ang mga batas. Kaya kapag kapanahon ng ayuno, talagang ayuno talaga. Hindi kakain, nagdadamit ng kung ano ang luma. Yun ang kanilang kultura. Ginagawa at ginagawa nila. Pero ipinaunawa ni Jesus, ano ba ang mas malalim na kahulugan ng pag-aayuno? Ano ba ang mas praktikal na gawin? Tayo ho, kung i-apply ho natin, kunyari ay merong kayong kamag-anak o anak na natapat naman ang kasal sa Huwebes Santo, ipanahon ng pag-aayuno. Hindi kaya kahit naman natapat ng Friday pero Lenten season. Tigat pag Lenten season ay pag Friday dapat tayo ay fasting and abstinence, pag-aayuno. E paano kaya kapag natapat doon sa Friday ang kasal ng inyong anak? Ay ang handa ay baboy, mga karne. Hindi ka ba kakain? Talaga bang paninindigan mo ang pag-aayuno? Sabi ni Jesus, praktikal na bagay. Pagkatapos ng selebrasyon, saka mag-ayuno. Sapagkat ito'y isang araw lang naman na selebrasyon. Bukas, wala na. Pwede na ulit isabuhay ang kung anuman ang iyong sinimulan. Pangalawang sinabi ni Jesus at ipinakita, ang sabi niya ay walang nagtatagpi ng bagong tela ng damit sa lumang damit. Sapagkat hindi ito magbabagay. Para bang laging ipinapaalala sa atin, nung kami mga bata pa lamang, kapag may binili kaming mga gulay, lalo na't kamatis, pag ang kamatis ay merong isang bulok, hindi mo na siya pwedeng isama dun sa mga fresh na kamatis sapagkat mabilis ho mabulok. Tigata ang turo ni Jesus ay praktikal na bagay. Kapag kaluma na, huwag mo nang ihalo sa mga bago. Sapagkat makikita at hindi kaaya-ayang tingnan. Masisira at masisira yung bago. Ganon din ho ang pinapatungkol ni Jesus sa atin. Na sa bandang huli ng ating buhay,
ise-separate din ho ang mga makasalanan sa mabuti. Praktikal na bagay ang itinuturo sa atin ni Jesus nang maunawaan natin, ano ba ang magiging hantungan ko sa bandang huli? Naging mabuti ba ako o naging masama? Sapagkat kapag ikaw ay naging masama, most probably ito ho ang pinapatungkol ni Jesus. Ihiwalay ka rin sa mabuti. Kung ikaw ay naging mabuti dito sa lupa, ay ihiwalay ka. Sila ay pupunta sa impyerno, ikaw ay aakyat sa langit. At ganun ho ang turo sa atin ng ating pananampalataya. Praktikal na bagay. Una, pananalig. Gaano na ba kalalim ang ating pananalig sa Diyos? Gaano na ba kalalim ang ating ugnayan sa Kanya? Sapagkat ito ho, ang pananalig natin ang magdadala sa atin patungo kay Jesus. Ang pananalig natin ang siyang maging susi natin sa pintuan ng langit. Kaya nga ipinapaliwanag sa atin ni Jesus ang mga mabuting balita. Sa ganang maiintindihan natin. Sa ganang mauunawaan natin. Sapagkat gusto niya na tayong lahat ay makasama niya sa kanyang kaharian. Nagbibigay siya ng talinhaga para maunawaan natin sa bandang huli ay meron ding paghihiwalay. Ipaghihiwalay ang mabuti sa masama. Una ay pananalig. Pangalawa, pagmamahal. Gaano na ba kalalim ang pagmamahal natin sa Diyos? Gaano na ba kalalim ang ating pagtrato sa Kanya bilang Diyos? Sapagkat kapag kamahal na natin si Jesus, kapag naroon na tayo sa punto na naglilingkod tayo sapagkat alam natin na ito ang magdadala sa atin sa ating kaligtasan. Naglilingkod na tayo hindi dahil schedule. Naglilingkod na tayo dahil sinabihan tayo. Naglilingkod na tayo hindi dahil merong nagyaya sa atin. Sumisimba na tayo dahil ang aim natin ay ialay ang ating buhay sa Kanya. Kung gano'n na ho ang ating pananaw, unti-unti na ho nating ipaparamdam kay Jesus ang ating tunay na pagmamahal. Unti-unti na ho nating ibinabalik kay Jesus ang pagmamahal niyang ibinigay sa atin. Kaya tanungin din ho natin ang ating sarili, gaano ko na ba kamahal si Jesus? Gaano na ba kalalim ang aking pag-aalay ng buhay para sa Kanya? Kaya tanungin natin ang ating sarili, kapag ba ako'y sumisimba, ay napipilitan lamang ako? Kapag ba ako'y naglilingkod, dahil lang ba ako'y schedule? O ako'y naglilingkod na sapagkat gusto kong ialay din ang aking buhay sa Kanya? Pagkatapos ng pananalig, pagkatapos ng pagmamahal, ang pangatlo at magiging bunga ay ang pagbabago. Sa akin bang pananalig, sa akin bang pagmamahal kay Jesus, ako ba ay nagbabago na? Itanong din natin sa ating mga sarili, pinapanibago ba ako ng aking pananalig sa Diyos? O walang saysay ang aking paglilingkod sa simbahan, walang saysay ang aking paglapit dahil ako na may hindi nagbabago.
ganun pa rin ang aking ugali. Check natin ang ating mga sarili. May nagiging bunga ba ang aking araw-araw na pagsimba? May nagiging bunga ba ang aking araw-araw na pagdarasal? Kung mapapansin natin na para bang yung ugali ko ganun pa rin. Ako pa rin ay magagalitin, ako pa rin ay maligalig, ako pa rin ay nagsusungit. Para bang kung minsan sasabihin mo sa sarili mo, parang ako yung masamang lumang damit na kapag napasama doon sa mga mababait ay nahahaluan sila ng kasamaan ko. Ay i-check natin ang ating sarili. Kung gano'n ang ating napapansin, mas palalimin pa natin ang ating pananalig sa Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Humingi pa rin tayo ng tawad sa Kanya. Patuloy pa rin tayong magmahal sa Kanya. Para sa bandang huli, makita din natin ang bunga ng ating pananalig at pagmamahal sa Kanya. Na tayo ay unti-unting nagbabago. Mga kapatid, mga praktikal na bagay ang itinuturo sa atin ng ating mga talinhaga na hindi natin pwedeng itagpi ang lumang damit sa bagong damit. Praktikal na bagay na pinapanawa sa atin ng Diyos na sa bandang huli, ihihiwalay ang mga masasama sa mga mabubuti. Kaya kailangan nating palalimin sa ating pananampalataya ang pananalig at pagmamahal sa Diyos. Nang sa ganon, ang magiging bunga ay tayo'y nagiging bago. Ang naging bunga ay tayo ay nagiging mabuti. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Atin nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat nang humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway magindaan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Jesucristo naming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, binigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mo kaming makiisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming may alay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na mahain ang sarili nang kami ay matubos. Kaya tinampok siyang nakabayubay sa krus mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya sambayanan mo ay dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumapit sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Pong San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong ananyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin Amang Banal, sa ginto mong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Binhing hasik sa mabuting lupa, alalaumbaga, bunga ay sagana. Batanggenyo man may pusong dumamay, agad at may kusa, tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob ninyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay umabong. Berhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga pareng Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo ang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.